Pilipinas, magandang araw Mindanao. Ito ang TV9 News, ang inyong pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng napapanahon, makatotohanan at makabuluhang balita. Ihahatid namin ang mga pangunahing pangyayari, pinakabagong ulat at mahahalagang impormasyon mula sa Bangsamoro, Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at iba pang panig ng bansa. Ito po ang inyong lingkod sa Himpapawid, Angelito Bagwis, Europa. Narito na ang mga pangunahing balita. Dumaan ang pagulan at nariyan kami at nasa likod nyo kami upang makita namin ang mga aksyon ninyo para yung mga taong bayan ay kumbaga matulungan sa kanilang kalagayan at nandyan nga bukas kamay ninyong tinulungan at inayos ang mga daraanan ng matataas na tubig. Ngayon, university at patuloy ninyong binibigyang halaga ang edukasyon dito sa inyong bayan. Sa palagay ninyo, itong mga programang ito kasama sa inspirasyon sa inyong puso upang matulungan ang mamamayan dito sa bayan ng Paglat? Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Binabati ko po kayo ng magandang tanghali sa inyong lahat, sa lahat po na nanonood at nakikinig po for today. Sa munisipyo po ng Paglat, yun po, tuloy-tuloy po yung pagbibigay po natin ng tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasalanta ng baha. We are very fortunate, no, dito sa munisipyo ng Paglat kasi before pa na nagkaroon tayo ng bagyo for the past few weeks, during the early quarter po ng 2026 from I think February to April, nagkaroon po tayo ng dike dyan sa Barangay Damakling. Although meron pa rin naman pong mga nabahaan at nasalanta, ready naman po ang aming MDR-MMO with our safe and rescue team para po magbigay ng agarang serbisyo sa ating mga kababayan. And last week, I think last 2 weeks ago, nagbigay tayo ng mga ayuda, rice assistance programs, and as well as bigay na mga food packs galing from Congressman Toto Mangudadato and of course the province of Maguindanao del Sur headed by our Governor Dato Ali Mitimbang. So, lahat po na nasalanta, hindi po natin napabayaan. Nakapagbigay din po tayo ng mga medical assistance. Nandyan yung ating partner sa RHU para po ma-guide natin or kumbaga matutukan din natin ng health. So, we provided medical assistance and as well as food assistance, and nagbigay din ng Office of the Civil Defense ng mga hygiene kits sa ating mga evacuees noong mga nakaraang linggo. At nung isang araw po, galing po kami sa Sitio Langpuno, isa din po sa one of the isolated sitios of Municipality of Paglat. Nagbigay din po tayo ng food packs doon, galing kay Congressman Toto. So if you're asking in regarding na pumunta dito si MP at saka si MP Attorney Fahani and si MP Bainan Ampatuan, pumunta po sila dito kasi si Attorney Fahani po kasi matagal na po namin siyang partner na nagbibigay din po ng tulong dito sa munisipyo ng Paglat. And marami din po siyang mga assistance na nabigay sa ating mga kababayan like rice assistance programs and yung mga financial assistance sa ating mga kababayan. And actually kanina nag-uusap nga kami regarding po dito sa parang plano po namin na ipapatayo na Paglat Care Facility doon po sa Barangay Campo. And yun, tinawagan niya agad si MOH Minister Sinalunding, ayan, sorry po. So, yun, agaran po talaga yung kanilang pagbibigay ng serbisyo. Alhamdulillah, kasi matagal na po kasing na-pending yung aming supposed to be dapat po hospital yan. Pero ngayon po, gagawin po namin siyang Paglat Care Facility, which is agarang immediate medical assistance. Para yung mga kababayan natin from here, hindi na pupunta ng malayo sa Takurong, sa Bulwan, or sa Isulan, para at least dito sa Paglat pa lang, mabilisan yung pagbibigay natin ng medical assistance. At alhamdulillah, very positive po yung kanilang mga feedbacks na matutulungan nila tayo para maging successful at ma-turn over na, inshallah, by next year ang ating Paglat Care Facility. This will be composed by birthing homes. Meron tayong ganyan, agarang medical assistance, pwedeng pa-check up sa mga buntis, mga prenatal,
Dahil isa po sa mga priorities po ng ating administrasyon ay magbigay ng agarang medical assistance. Dahil yan ang pinaka-importante ngayon, lalo na sa panahon ngayon na nagbabaha, tapos maapektuhan ang health ng ating mga kababayan. At least dito po sa munisipyo ng Paglat, we are making sure na lahat po ng pangangailangan ng ating kababayan ay natutugunan. Kasama din doon, Mayora? Yes po. Dito po naman po sa munisipyo ng Paglat, every month meron po kaming meron kaming supply ng medicine. And these medicines are free. Free ito na nakukuha ng ating mga kababayan kasi we have a partner before with AY Foundation. Yung AY Foundation po, nagbibigay po sila monthly sa ating RHU ng mga free medicines. And inshallah, for the next few months, magkakaroon po tayo ng mga medical missions na i-conduct. Nag-request na rin po ako sa ating province of Maguindanao del Sur and as well as sa office din ni Chief Minister at pati kay Congressman Toto para mabigyan ng agarang aksyon ang pangangailangan when it comes sa health sector. Po actually, marami pa tayong mga plano, lalong-lalo na ongoing ang ating mga infrastructures, ang ating mga road concrete projects, and as well as our agricultural programs, livelihood programs. So, ang the best po na pwede natin gawing programa is how we will capacitate the community. So, yun yung isa sa mga isinusulong namin ngayon and we will working it out na magkaroon ng capacity training sa ating communities. So that ang ating community ay merong participation sa ating governance. So, yun yung main priorities namin. Para yung community natin, marunong sila how will they propose. Kasi tayo namang nasa public service dapat pinapakinggan natin yung boses ng ating mga kababayan. And dahil sa mga capacity training and buildings na pwede natin i-offer sa kanila, at least alam nila na ito po ang kailangan namin, Mayora, ito po yung services na kailangan namin. So, yun yung pinakamagandang kumbaga communication with our community na merong partnership. May partnership tayo sa different line agencies. We have partnerships sa mga private sector, sa mga NGO. Ang pinaka-importante ay magkaroon tayo ng partnership lalong-lalo na sa ating mga kababayan. First na pangangailangan, basic needs, mapo-provide natin, inshallah. We have, apat po na non-IRA. Non-IRA yung apat namin na barangay, and apat po ang may IRA. So, itong mga non-IRA, actually, yung TMC, nakatayo yan sa non-IRA barangay. But, may nakausap naman na ako na mga taga-finance and sa national government, and inshallah I hope so na magkaroon na po ng IRA yung mga non-IRAs namin para at least they can fully operate as a barangay na po without parang minimal support lang po from the municipality. Sir, meron po kaming evacuation center, pero dahil nga ilang araw na rin po na hindi umuulan, so medyo humupa na po yung tubig, nakabalik na po sa kanilang mga tahanan yung ating mga evacuees. So okay naman po, hindi naman po malaki yung damage na nangyari dito sa flooding situation natin sa Barangay Damakling. Mga ilang araw humupa din po yung tubig. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay namin ng mga food packs and rice assistance programs para sa ating mga kababayan. Kasi lagi naman po kami nagbibigay kung ano po yung darating sa munisipyo ng Paglat, as well as meron din po kami mga stocks ng pagbibigay ng mga food packs and rice assistance. Diretso po namin yan binibigay sa taong bayan. Alhamdulillah. Wala. Yung mga yung mga evacuees natin, sa evacuation center, pinapunta ko po lahat ng ating mga health workers, pati si doktor namin dito sa munisipyo ng Paglat. So, yung mga bata doon, mga malnutrition ng mga bata, mga buntis, talagang pinapunta ko si Doc to check on them. And mga health workers namin, every now and then, nagbabarangay sila So, namomonitor po namin lahat kung sino yung mga hindi magaganda yung sa nutrition ng mga bata. And during nag-evacuation, pa-feeding program din po kami para sa mga wata na Paglat. Legacy of my father, the former mayor, Engineer Abdul Karim Langkuno, hindi po mapapantayan ang kanyang legacy.
Talagang magaling talaga si Father, si former mayor. Kami po, I'm very lucky, no, na nagkaroon po ako ng opportunity na makapagbigay din po ng serbisyo sa ating mga kababayan, especially dito sa munisipyo ng Paglat, dahil lahat naman po ata dito na nakatira ay kamag-anak namin. Pero ako, I'm just trying my best. I'm trying my best na madugtungan yung kanyang legasiya, madugtungan yung mga kanyang mga advocacies at pagsusulong sa munisipyo ng Paglat. At yun po, hindi ko na po inaano na mapantayan ko siya. Ang ilang po yung mga programa na kanyang sinimulan ay makontinue pa din yung kanyang legacy. Po, para sa aking mga kababayan dito sa munisipyo ng Paglat, ay kami po dito ay nagtutulungan. At kung ano man po yung mga mag-a-arise na mga problema or mga conflicts, ay kailangan pagtulungan po yan. Kami po ay ang pinaka-importanting namin yung people's participations. Kasi wala namang hindi maayos na problema pag hindi nagtutulungan ang bawat isa. And isa din po sa key ng development ng isang munisipyo at ng isang lugar ay yung pagtutulungan, kagkalimwa, Maguindanao ko rin, pagkakalimwa na Marakrataw, kumbaga, cooperative ang lahat ng ating mga kababayan. So, inshallah, yung magandang pagtataguyod natin ng pag-gobyerno dito sa munisipyo ng Paglat ay tuloy-tuloy po. And kami po as your public servants we assure na we are doing our best na mapaganda at mapadevelop ang munisipyo ng Paglat. Paglat Care, Sulong Paglat. Thank you very much.